Go ahead. Magandang gabi po. Yung patungkol po sa Ash Wednesday na sinasabi na yun, yung narinig ko kasi kanina sa paliwanag ng inyo pong kasamahan, ay sinabi niya na bumasa siya sa Revelation ng yung mga may tatak sa noo. Meron po ba doon na sinabi na na yung, kasi ang sa Katoliko kasi ay ito literal na na abo na nilalagay sa noo. Doon naman sa Revelation, hindi naman po yun literal na abo. Wala naman po kasing nakalagay doon eh. Yun lang po. Okay. Brother Aljan. Brother Aljan. Yes po, bro. Ikaw muna maglabas ng talata. Brother Sige, John bro. Ray, pakisagot yung tanong. Sige, wait lang, bro. Sige. Yes, Virgin do. Well, ang sagot ko nga nung una bro, no, kung nakinig ka, sabi ko nga walang direktang talata kasi ang tanong kasi nung binasa ni Virgin do, saan mababasa na maglagay ng abo sa noo. So, ang simbahan nagturo sa amin hindi dahil sa may nabasa o hindi. Pero isa sa mga dahilan kaya may pagtatatak ng cross sa noo kasi mayroon naman talagang pagtatatak ng noo sa mga hinirang ng Diyos. Revelation 1, tatak ng Panginoon yan. Revelations 9:4, may tatak sa noo. Kung hindi yun cross, ano yun kapatid? Matanong lang kita, kung hindi yun cross, ano yun? Yung tatak na yun? Kasi po Brad, ang pagkaalam ko kasi, Wait lang. Kasi, po? nagbigay na kasi ako ng talata na may pagtatatak sa noo. Kami, tinatakan kami ng noo sa simbahan gamit ang cross. Ezekiel 9:4, Jerusalem Bible, cross talaga ang itatatak sa noo. Ngayon, ang question ko sa iyo, kung hindi yun cross, ano yun? Hindi po natin masasabi yun dahil kahit nga si Juan, So, sabi ni Juan, bro, sandali lang po, sabi kasi ni Juan, kahit si Juan, ayaw niyang isulat, yung hindi sinabi ng Diyos. Huwag ka muna mag-explain, no? Kasi, para maano yung maano yung oras ba? Maano natin yung oras. Agad hindi ka pinapa-explain, huwag ka muna mag-explain. Pag tinanong ka ng categorical, sagot lang, no? Ngayon, wala ka palang maibigay na tatak. Maibigay sa amin na talata na... Pag wala kang naibigay na tatak, hindi mo rin pwedeng... Bro, saglit, bro. Pwedeng nagawa ng Huwag kang mag-hysterical dyan. interpretasyon sa sarili. Dahil kayo Bro, naglagay kayo ng tatak, pero hindi naman sinulat. Naglagay kayo ng abo, wala kang sulat. I-mute mo muna dyan. Nagdagdag kayo. I-mute mo muna yan. Nagdagdag kayo, bawal yun ng Biblia. Revelation chapter 22 verse 19. Ba't hindi ko siya ma-mute? Ano nangyari dito sa akin? Sa ano ko? Si Brigando, siguro ko. Bro, Jameson, ma-mute ka, bro. na Pag hindi ka nakinig, bro. Warning ka, bro, ha? Warning po. Nagdadagdag. Sabi doon. siya ng Apocalypse. Bro, dyan daw, pakuhos niya ako, bro. Sino man ang Baka hindi ko siya ma-mute. Sino man ang magdagdag. Bro, Daragdag ka hindi ng mo salot. naintindihan yung talata Sasalutin niya. ka Mamaya kapag paliwanag nagdagdag namin ka. yun, bro. Kasi walang nakasulat na abo. Okay ka na bro. Tapos ka na magpaliwanag. Okay ka na. Ito po kasi, sabi kasi sa Apokalipsis 22:18, kung magdagdag ka ng hindi nakasulat, Ayan. lalabas, dadagdagan ka rin ang salot ng Diyos. Kasi hindi Bakit hindi ko siya nakasulat ma-mute? Ano nangyari? na abo eh. Okay, Walang sige. literal na nakalagay na abo eh. Okay ka na Ayan mo lang. Dadagdagan nyo. Ka na ba Kaya mo magpaliwanag? lang magpaliwanag. Bakit nyo dadagdagan? Okay. Lalabas, Ako naman marunong pa kayo sa Diyos. tapos ka na ba magpaliwanag? Kaya nga ayaw ko na Lalabas, mas marunong pa kayo sa Diyos. Kalapastanganan yan. Bro, kikita, bro. Pag hindi ka nakinig, bro. Kung ayaw mong mamute, ako ang mag-mute. Sabi mo kasi kanina, kung walang may babasa na cross, sabi mo sa akin, ano ang nakalagay? Hindi ko alam kasi hindi Bro, sinabi ng JD, Diyos. ba't hindi ko siya Bawal ma-mute, naman bro? dagdagan ko yun. Bawal naman kasi dagdagan yun. Kapangahasan yun. Ang ingay mo eh. Ang ingay mo, sige, mag-ano ka dyan, di minute na kita. Makinig ka sa talata, makinig ka sa paliwanag ko. Kaya nga ayaw ko na ikaw mag-explain kasi walang katuturan yung mga ipagpapaliwanag mo. Ang Revelations 22 o Revelations 1:3, hindi yan tumutukoy sa buong Biblia, revelation lang yan. Okay? Ginamit ko ang Revelations 9:4 kasi kahit basahin mo pa,
ang explanation ng mga, kahit basahin mo pa ang explanation ng mga scholar, ang Revelation 9:4, cross-reference siya sa Ezekiel 9:4. Basahin mo ang komentaris ng mga scholar. Ang Revelation 9:4, cross-reference sa Ezekiel 9:4. Ang hula ni Ezekiel, mayroong pagtatatak sa noo. At ang itatatak cross. No, nakuha mo? Huwag kang magmarunong kasi kita nga wala kang karunungan. Gamit ka ng aklat na ito. Revelation yan. Ang Revelation 9:4 kapatid, kung babasahin mo ang komentaryo ng mga scholars, patuparan yan sa Ezekiel 9:4. Ang Ezekiel 9:4, kung babasahin mo sa Jerusalem Bible, tumutukoy siya sa pagtatatak ng noo sa cross. Kaya nga tinanong kita, kung hindi yan cross, ano yan? Sabi mo, hindi mo alam, kaya tumahimik ka. Wala kang alam. Matalino ka ba sa mga scholars? Hina-high blood mo si Bro John Lee. Hindi ako napapaliwanag sa sarili kong karunungan kasi bawal yan sa Bible. Ano ka ba? Sabi nang munang, makinig ka muna kasi para maunawaan mo, tatanungin kita. Yung Ezekiel 9:4, ang hula ni Ezekiel, may pagtatatak sa noo, cross. Tatanungin kita, nagsisinungaling ba si Ezekiel sa kanyang hula? Kung hindi siya nagsisinungaling, ano ang katuparan nun? Ibigay mo sa akin, wag yung sarili mo karunungan. Padre Jando, basahin nga natin muli yung Ezekiel 9:4 Padre Jando sa Jerusalem Bible. Bro, GD. Hindi talaga ako makasto mute, bro. At saka wala akong Jerusalem Bible to, bro. Wala yata siya. Nawala ba si Padre Jando? May pinuntahan, bro. Saglit lang, ha. Magkano ka nagmamarunong ka, akala mo, galing-galing mo eh. Sabi nang makinig ka muna kasi i-explain natin. I-type mo nga, Brother Aljan, baka makita mo dyan sa internet o Brother Aljan, ang Ezekiel 9:4, Jerusalem Bible. I-type mo. Okay. Ito na, bro John, dina-download ko na po. Ayun, finish na. Oo. Sige. Wait lang, ha. Hanapin ko muna. Ezekiel 9:4, Jerusalem Bible. Sige po. Nanap ko muna, ha. Hindi ako maka-unmute, eh. Jerusalem Bible. Kasi pag-aaral sa banal na kasulatan, kapatid, hindi kung ano yung nauunawaan natin. Hindi ganun ang pag-aaral. Kasi kaya nga tayo may tagapagturo eh. Kasi sila ang may authority. Alam nga naman, ikaw ang authoritative dito. Hindi ako authoritative sa pagtuturo. Pero may nagtuturo sa amin. Yan ang simbahan. Kaya ang lumalabas sa explanation ko ngayon, hindi naman to sa akin eh. Turo naman to ng simbahan ng mga scholars. Basahin mo, i-research mo sa internet, kapatid. Ano ang katuparan ng Revelation 9:4? Di ba, ang ituturo sa iyo? Ano siya? Cross-reference siya ng Revelation 9:4 at ang Ezekiel 9:4. Parehas yan. Ezekiel 9:4, bro. Ito na po. O, sa Jerusalem Bible, basahin mo. Apo. Sabi po dito, is ganito po mga kapatid. Makinig ka kapatid, ah. Sabi po dito, is ganito po. And Yahweh said to him, Go although the city and through Jerusalem, and mark a cross on the forehead of all who drive, and lament over all the loathsome. Yeah, maraming salamat pa rin dyan. So, i-unmute ko siya uli. Tanungin ko siya dito. Nagsinungaling ba dyan si Ezekiel, kapatid? Tanungin kita, sana sumagot ka ng maayos, huwag kang mag-hysterical. Kasi hindi tayo nagdidebate, nagtatanong ka lang, huwag mo akong debatihin. Kasi kung didebatihin mo ako, mag-sit tayo ng araw. Bro Angel, pa-unmute bro. Hindi ako maka-unmute sa kanya bro. Hindi rin ako maka-mute. Ako mag-unmute sa kanya. Sana, malinaw yung kapatid ha, Jimuel. Ano pangalan niya? Jimson. Pa-open ang camera, brother Jimson. Nagtanong ka, sinagot kita. Ngayon, nag-object ka, tinanong kita. No, tinanong kita kung hindi cross yung Revelation 9:4, ano yun? Sabi mo, hindi mo alam. Ngayon, sinabihan kita,
na kung magbabasa ka ng mga scholar commentaries, ang Revelation 9:4, katuparan siya ng Ezekiel 9:4. Ang sabi ni Ezekiel, mark a cross on their foreheads. Tanungin kita ngayon. I-unmute kita, tanungin kita. Pumaltos ba? Pumaltos ba si Ezekiel sa kanyang hula na tatakan ng cross sa noo ang mga tao ng Diyos? Pumaltos ba? Oo o hindi? I-unmute kita. O sige, unmute. Unmute mo. Bro Unmute mo. Jameson, unmute po. Ngayon, ayaw mo nang i-unmute kasi nabutata ka na kagad. Unmute mo. O unmute mo. Ayan ang problema eh. Ayaw mo pala mabutata tapos nagmamatapang ka dyan. Wala ka palang alam. Ba't ayaw mong i-unmute ngayon? Kasi nabasa mo na yung talata, kapatid. I-unmute mo. O, i-unmute kita uli. I-unmute mo. Ask to unmute. O, i-unmute mo yan. Ba't ayaw mo nang i-unmute? Bro Jameson, unmute po. Mahirap sa'yo, kapatid. Pinapatahimik kita kanina kasi nag-i-explain pa ako. Kala mo, propeta ka na pinadala ng Diyos dito. O paano mo ngayon yan i-justify na mayroon palang hula kay Ezekiel na lagyan ng cross sa noo? Ano yan? Sige. Jameson Rafael, kanina katapang-tapang mo eh. Ba't ganyan, kapatid? Pumasok ka dito, nagtanong ka. Hello. Oh, yan, okay. Sige, o ano yun bang hula ni Ezekiel? Napaltos yan o hindi napaltos? Ang tanong ko, merong bang abo doon na literal? Ay, kaya na Sagutin nga. mo, bro. Tinatanong ko ashes eh. Abo eh. Kaya nga, bro. Kaya nga, di ba, Meron bang abo? ang Meron explanation bang ko abo? kanina, makinig ka, ang Sagutin mo, explanation meron ko bang literal kanina, na abo? makinig ka nga. Meron bang abo? Di ba sabi ko Kasi nga kanina, sa King James Version, wala literal. namang cross doon eh. Sa 9:4 eh. Sa King Ay, James Version, wala namang cross na nakalagay. Makinig Babasahin ko. i-unmute kita Babasahin ulit. ko. I-unmute Babasahin ko kita sa King ulit. James 9:4 ng Ezekiel. Babasahin ko. Kayong mga sulpot, kapag pumasok kayo, be respectful. Be respectful, okay? Be respectful. Nagtanong ka lang eh. Alam mo bro, be a good listener. Ebanghelyo yan. Deuteronomy 6:4, ano ang sinabi ng Diyos? Shema Israel. Ano yung Shema? Listen. Listen. Makinig ka, kapatid. Huwag kang basta na lang bumanat sa akin na hindi mo nauunawaan ang sinasabi ko. Ano ka ba? Marcos 4. Ang may pakinig, ang may pandinig, makinig. Hindi bumanat. Makinig ka sa explanation. Ebanghelyo yan. Be a good listener. Ebanghelyo yan. Saan daw mababasa doon ang abo? Di ba ang sinabi ko kanina sa sagot ko sa tanong ni Brother Jando, walang specific verse. Nakuha mo? Pero babalik ka rin kita ng tanong. Kung hindi abo ang ipapahid na noo, na cross sa noo, ano? Kung may hulay, lagyan ng cross. O, napapalagay ka ba ng cross sa noo? Hindi, kasi hindi nyo rin aral. Ngayon, kung hindi abo, ano? Ibigay mo sa ating talata, ano? Kung i-reverse ko kita, laglag ka palagi. Kaya makinig ka sa explanation, bakit abo? Basahin mo nga, Brother Aljan, ang 11:21 ng Mateo. Mateo 11:21. Anong libro, bro? Kahit ano, basta Tagalog. Sa Biblia na lang, 11:21. ang Biblia o magandang balita Biblia, kahit alin. Sige, sige. Eto. Mateo 11, ano yung 21, bro? Yes, yes. Sabi po dito, kapatid, is ganito po. Ay, iba naman yan. Wait lang. Ayan. 11:21, sabi po dito, kapatid, is ganito po. Ayan. Kawawa kayo, mga taga-Corazon. Kawawa kayo, mga taga-Bethsaida.
sapagkat kung si Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Maraming salamat po Aljan. Pagalinaw sa lata, ang abo, tanda ng pagsisisi. Ang simbahan, tinuturuan kami magsisi gamit ang abo. Ang abo, tanda lang yan ng pagsisisi, kapatid. Sa Old Testament, ang mga tao, kapag nagsisi sila, naglalagay sila ng abo sa ulo. Pagamitan ng abo para sa pagsisisi mo. Tanda ng iyong pagsisisi. Nakuha mo? Bro Junri, narinig mo, wala daw abong nakalagay. Wala daw abo. Ang daming abo ang dami mo nang binigay na ang dami mo nang abong binigay na talata aboy. At sa kapatid, ano pa ang ginagamit noong unang panahon? Sako. Ganyan, magpakita ng pagsisisi, may kagamitan. Kayo, puro bumanga, nagsisisi na ako, wala kayong pinapakita. Yung nga, di mo nakuha yung point? Bakit abo ang ginagamit sa simbahan? Kami biblical, may abo ang Biblia kamo. Bakit abo ang itinuro ng simbahan? Dahil tanda yan ang pagsisisi, biblically speaking. Ngayon, pwede mo bang i-connect yung pagpapahid ng abo sa noo? Pwede kasi yun ang hulay. Lagyan, tatakan ng noo. Tatakan ng krus sa noo. O yan ang turo ng simbahan eh. O ikaw, i-justify mo. Sa inyo ba ang abo? Tanda ng pagsisisi. Ngayon, gumagamit ba kayo ng abo? Tanda ng inyong pagsisisi. Kasagutin kita. Kasagutin kita. O, i-unmute mo. Gumagamit ba kayo ng abo? Unmute mo, Jimson. Unmute mo. Gumagamit ba kayo ng abo, Jimson? Hello. O, gumagamit ba kayo ng abo? Tanda na niyo pagsisisi. Ito, may babasahin ako. Sabi dito, Sagutin muna ako bago ka magbasa. Gumagamit ba yung simbahan nyo ng abo? Tanda ng pagsisisi. bakit naman gagamitin yun? Wala naman nakasulat na ilagay sa noo. Ang nakasulat sa Biblia, babasahin ko. Babasahin ko. Saan nilalagay? Bro, saan nilalagay? Sa Old Testament, saan nilalagay ang abo sa mga nagsisi? Saan nilagay? Babasahin ko dito. Bible. Babasahin ko. Nababasa ka sa Bible. Saan inilalagay ang abo sa mga nagsisi sa Old Testament? O ito, babasa ako. Pwede? Sagutin mo muna bago ka magbasa. Ang sagot ko nga, babasahin ko, hindi galing sa akin. Oh, sige, Babasahin basahin. Sige, basahin mo. Sige. Bro John Ray, Sige. Bro, saglit lang bro. Bro, pwede pa open daw muna ng camera. Dami na pong nagsasabi kasi ibang sekta daw po ito. O, ibang sekta nga. Ipa-open yung camera. Open yung camera bro. Ito yung rules dito bro. Wait lang. At pakisabi kung talagang proud ka sa sekta mo, bro, sabihin mo Oo. kung anong sekta ka. Dapat Buksan ang maging camera mo, proud bro. ka. Anong sekta ka, bro? Brother. Ako po ay, MCGI. Ayun. MCGI na naman. Alam niyo ba si Jared po lumipat na sa Alam ko sa Catholic? yun. Buksan mo yung camera okay, mo bro. Wait lang. Para mas po Ayun. kasi ito po yung request at proud po kayo na tama po yung pinagmamalaki nyo. Si At El buksan niyo Soriano, yung camera nyo. founder. Wait lang. Okay. Wait lang. Hello. Ayan si Bro Jared. Bro Judri, sila ngayon mag-usap si Jared. Okay, sige. Ano mo, ipaano si Jared? I-unmute mo brother, si Jared. Sige. Ito maganda to, Mag-usap maganda sila, to. mukhang na-alarma na tong mga MCGI. Jared. Ate na bro, dyan doon pakuhos nga po si Brother Jared. Asan ba si Bro Jando? Biglang nawala. Di ako co-host kasi. Hindi, pwede ko namang i-unmute si di ba ako? Bro Jared, admit. Hello. Ayan na, si Jared yata. Ay, dali. Dali po Hello. Bro Jimson, sandali Sandali lang bro. Wala kong kita ang Jared dito. Kanina, pumasok siya. Nawala yata bro. Wala Sige na, Brother John Ray, okay na po. Brother Okay. MCGI, sige po. Ganito na lang, no? Para mas sa pagka nagtanong po kayo, brother, ganito para mas maliwanag. Pag nagtanong kayo, sasagutin ni Bro John Ray.
Ngayon, kapag hindi po kayo, kasi mahihirapan tayong mauubusan ng oras dito. Pag hindi kayo Sang-ayon? sang-ayon sa sagot, mag-set na lang po kayo ng talakayan. Kasi ang mangyayari diyan, hahaba ng hahaba yan eh. Kasi tanungan portion po ito, Brother Jameson. Ang Sige, mangyayari, sige po. mauubos po yung oras, kapatid, no? With respect Sige to po. the tanungan lang to, kailangan Oh, ka ba, sige. nagtanong ka lang, sumagot siya, pakinggan niya lang. Ngayon, kapag may ayaw po, hindi po kayo sang-ayon, ayan, Jared, enter room, bro. So, pagka hindi kayo sang-ayon, hindi niyo po pwedeng i-ano rito dahil magiging talakayan siya, ubos ang oras, kapatid, naintindihan niyo? Yes po. Opo, so ganito po yung mangyayari. Gusto niyo po ba kahit man lang tungkol diyan, o ano po ba yung ano niyo para at least maibigay niyo yung side niyo? Gusto niyo mag-schedule para sa talakayan? Hello po. Hello. Pwede po kayo gusto talakayan, schedule para at least buo yung time. Ang dami kasi naka-raise na magtatanong eh. So gusto niyo po schedule ng talakayan para hindi medyo hina-high blood na to, binigla mo tuloy yung kasama namin. So, pwede ba kayong ng talakayan? Schedule natin? Magsasabi na lang po ako kasi medyo sa mga bukas kasi at sa mga susunod ay may trabaho kasi ako. Brother Jemuel, ganito lang, Brother Jemuel. No, as I said, Tanungan lang tanungan portion. Andiyan na si Bro Jared. Kung papasok ka dito, magtanong ka bro, magtanong lang. Huwag kang makipagdebate. Kasi Oo. hindi ka nakipagdebate sa akin. Kung may objections ka, ipaliwanag mo ng maayos. Kapag hindi ka pinapa-explain, huwag kang mag-explain. Oh, talakayan na ka. Bro John Ray. Programa Mga kapatid, magandang gabi. Bro Jared, good evening bro. Greet ka muna, Bro Jared. Sige. Anong kaguluhan na nangyayari, mga kapatid? Banatan mo ito natin mga kasama. Huwag kang ma-mute, Bro Jared. Ayan, okay. Kasi nasa labas ako ngayon eh. Bumili ko labas ng ka pala. mga pagkain. Okay, so ganito no. Bro Jimson, paliwanag ko sa iyo bro. Kung Biblia ang pag-uusapan bro sa Old Testament, ginagamit ang abo. Kapag sila ay nagluluksa, kapag ang mga Israelita ay nagsisisi ng kanilang kasalanan, ang daming gamit sa abo bro. Yan ang biblical tradition sa mga Old Testament. At kahit nga sa New Testament, basahin mo, kahit si Panginoong Iso-Kristo, itinuro niya yan. Itinuro niya. Nung nag-preach si Panginoong Iso-Kristo sa Chorazin, sa Bethsaida, at sa tatlong lugar yun sa Jerusalem, nag-preach siya, Chorazin, Bethsaida, at Capernaum, no? Na hindi nakinig sa kanya. Ano sinabi ni Panginoong Iso-Kristo? Kawawa kayo mga taga-Chorazin, taga-Bethsaida. Dahil kung ang mga himala na ginawa ko dito, doon ko ginawa sa Tyre at Sidon. Alam mo yung Tyre at Sidon, anong lugar yon? Sa Middle East yun, Lebanon. Pinarusahan ng Diyos yan dati kasi puro din yan kahalayan dyan. Din ang lugar na yan, yung Sidon at Tiro dati, yung Tyre. Progressive yan. Kaya hindi sila kumikilala ng Diyos at marami din silang Diyos-Diyosan. Hindi sila kumikilala sa tunay na Diyos. Kaya pinarusahan sila sa Old Testament. Pero ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo nung siyang nangaral sa Bethsaida at sa Chorazin at sa Capernaum? Kung doon ko ginawa ang mga himalang ginawa ko sa inyo, sa Tyre at Sidon, ang mga tao na nakatira doon, magsisisi sa kanilang mga kasalanan gamit ang abo. Ang abo tanda ng pagsisisi. Itinuro ni Kristo yan. Mateo 11:21. Ang abo, tanda ng pagsisisi. Kung mali pa yan, bakit iba ang aral ni Panginoong Jesucristo yan? Ngayon, bakit itinuro ng simbahan yan? Turo ni Kristo yan eh. Ang abo gamit ang pagsisisi. Tinuruan kami ng simbahan, kapatid na Jimson, na magsisi sa aming mga kasalanan. At yun ang araw na yun. Yung araw na yun, as Wednesday, itong araw na ito ang araw kung kailan kami
magsisisi sa aming mga kasalanan. Kasi tanda yan ng aming kasalanan eh. Tanda ng pagsisisi sa aming kasalanan, ang paglalagay ng abo. Yan ang gamit ng abo. Huwag mong sabihin na wala nakalagay dyan na lagyan ng abo sa noo. Hindi kami Bible alone. Hindi kami Bible alone. Hindi kami Bible alone, bro. Mayroong tagapagturo. Ang tagapagturo ang simbahan. Ang Biblia ginagamit ng simbahan yan para maipakita kung ano talaga ang nilalaman ng mga hula na nakasulat sa simbahan sa Biblia. Halimbawa, Ezekiel 9:4, tatakan ng noo at tatakan ng krus sa noo. Kaya may pagtatatak ng krus sa noo sa mga Katoliko. Gamit ang alin? Ginagamitan ng abo. Dahil ang abo, tanda ng pagsisisi. Iyan ang turo ng simbahan. Kinakailangan kayo magsisi sa inyong mga kasalanan. O gagamitan ng abo para tandaan na ikaw tayo ng sisi. At isa pa, tanda rin yan na ang mga tao, pinapaalalahanan ng simbahan na sa alabok ka nagmula, sa alabok ka babalik. Ano ang significance nan? Hindi tayo ma-focus sa mga worldly material. Kasi ang ating paparaunan sa alabok din. Ibig sabihin, mas more focus tayo sa mga bagay na makapagpanangan sa atin sa langit. Kasi yung mga bagay material, hindi mo yan madadala sa hukay. Yan ang meaning kung bakit may paglalagay ng abo sa noo, kapatid. O sige, basahin mo yung sinasabi mo ng talata at ano ang explanation mo dyan. Sige, basahin mo. Ito. Okay na pa? Hello, okay na po. Sige. Hello. Okay na. Hindi po Okay ba na ang po, Ninive, dinig kayo. Ano po? Dinig na po kayo. hindi po ba ang Ninive ay nagsisi din sila? Oo, Tama po. gamit ang abo. Sige, babasahin ko. 3:5 hanggang 6. At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos. At sila ay nangaghayag ng ayuno at nangagsusuot ng kayong magaspang mula sa kadakadakilaan sa kanila hanggang sa kaliitlitan sa kanila. 6. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninive at siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. Ano bang sinabi? Naupo sa mga abo o naglagay ng abo sa ulo? Pero sabi ko sa'yo, kahit ano pang paraan na ginagamit nila, ano pa rin. Ang simbahan, nilagay sa ulo. Ano pa ba? Kasi ang mga alituntunin noong unang panahon, tinanggal na alituntunin nila yun eh, upuan ang abo eh. Alituntunin nila yan. So kinakailangan ba bang sundin ang mga alituntunin noong unang panahon? Basahin natin Brother Aljan, 2:14 ng Kolosas. Ano yun bro? Kolosas ano bro? 2:14. 2:14 ng Kolosas. Sabi po dito kapatid is ganito po. Ang Biblia version, basahin mo sa ang Biblia. Ang Biblia version, sabi po dito, ang Biblia. Ito. Ano ngayon? 2:14 no? Sabi po dito is ganito po. Nga napanas niya ang buong mundo. Uy, Wala. Bisaya. Ang dating Biblia na lang siguro. Bisaya to sa akin eh. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga... Ito ba yun bro? Kolosas 2:14. Hindi yan Ay, yan. sorry. Kolosas 14. 2:14. Ayan. Sabi po dito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kaniyang inalis na pinako sa cross. Inalis na, mga alituntunin yan eh. Mga alituntunin yan noong unang panahon na hindi sakop dyan, hindi sakaw ang mga hintil. Inalis yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ba't ka pa uupo sa abo, inalis na yun. Ngayon, ano ang paraan? Para sundin natin, anong paraan? 10:16 ng Lucas Gabriel dyan. Lucas 10:16, anong aklat bro? Kahit ano, sa Tagalog. Lucas 10:16, ito po ang ating
mababasa. Sabi po dito is ganito po. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. O, narinig mo? Ang nakikinig sa inyo, meaning na sa inyo dyan sa iglesia, ay nakikinig sa akin. Ba't ko napatunay ang iglesia? Revelations 2:7. Revelation 2:7, ito po ang ating mababasa mga kapatid. 2:7, sabi po dito is ganito po. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang lahat ng pandinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibigay Sa mga iglesia. sa mga Makinig. iglesia. Makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Kapatid na Jimson, tanong ko sa iyo, puro ba ng iglesia namin maglagay ng abo sa noo o umupo sa abo? Alin sa dalawa? Kasi ang sabi nyo, Hindi. Sabi Sabitin mo muna. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. ikaw, Mamamit brother, ka sandali lang. naman ngayon. Ikaw na rin ang bumasa ng Kolosas kanina na yung mga palatuntunan yung unang panahon. Pinawi mo yun. So, Makinig ka. Kasi, kaganina kasi, ginamitan mo ko ng talata na inuupuan ang abo sa Old Testament. Inuupuan talaga nila kahit si Daniel, si Job, umupo yung mga Job, sa aking Job, yung mga nag-depend, umupo sa abo. Si Daniel, umupo sa abo. Yung hari sa Nineveh, umupo sa abo kasi yun talaga ang kanilang kustombre. Ang kustombre nila sa panahon ng Kristiyano, inalis na nga. 2:13-14 ng Kolosas na ang mga alituntunin noong unang panahon ay hindi na yan pinapasunod kasi hindi saklaw ang mga hintil dyan. Pinawi na yan ang ating Panginoong Kristo nung ipinako siya sa krus. Pinako na. Sana kayo makikinig ngayon. Hindi na kayo pinapasunod eh. Kolosas 2:13-14, hindi na pinapasunod ang mga customary noong unang panahon. Kaya nga hindi na tayo nagsasabat ng Saturday. Kasi sa Old Testament yan, hindi ba? Kaya nga kumakain na tayo ng baboy ngayon kasi sa Old Testament hindi pwede yung pagkain ng baboy. Nakuha mo? Hindi ba? Ngayon, kanino tayo makinig? Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyo, meaning sa mga iglesia, sa iglesia yan, Revelation 2:7, makinig ay ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa iglesia. Ngayon, ang question ko sa iyo, ano ang turo ng Iglesia Katolika? Ang tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo? Maglagay ng abo sa ulo o umupo sa abo? Alin sa dalawa? ang turo sa inyo, maglagay ng abo. Pero hindi naman yun ang turo ni Kristo. At hindi naman ang turo yun ng Biblia. Dahil ikaw na rin ang bumasa ng sitaw na pinawi ang palatuntunan. So, ibig sabihin, ginagawa yung literal. Ginagawa ng literal. Yung Bro, Jimson, spiritual yun. ba si Apostol Ginagawa ng literal eh. Bro, Jimson, Ginagawa ng literal, wala namang utos na maglagay ng abo. Bro Jimson, makinig ka. Nagkamali ba si Apostol na Juan sa kanyang pahayag? Sa Revelation 2:7 na makinig tayo dapat sa iglesia, nagkamali siya, hindi siya nagkamali. Walang mali si Juan. Ang mali yung ginawa nyo na naglagay kayo ng abo na wala namang utos. Anong walang utos? Iinutos ka ng simbahan eh. Meron bang literal na abo na nilagay yon? Mababasa ba na naglagay ng literal na abo ang mga Kristiyano sa kanilang ulo? Mali ba si Apostol na Juan na dapat makinig tayo sa simbahan? Mali o hindi? Ang sabi ni Juan, makinig ka, makinig tayo, pero hindi sa simbahan Katoliko dahil walang mababasa na Katoliko sa Biblia. Kung hindi sa simbahan Katoliko, saan kami makikinig? Sa MCGI? Ang sabi sa Biblia, makinig tayo sa Diyos. Kaya nga saan kami dapat makinig? Sa MCGI? Ang sabi nga, sa Diyos ka makinig. Huwag sa patutuo ng tao dahil ang patutuo ng tao, wala yun. Mas patindi ang patutuo ng Diyos. Basahin mo uli Maria dyan ang Revelation 2:7. Ano sa Wala Diyos? namang nakalagay ng Katoliko dyan sa 2:7 eh. Katoliko ba yung tinutukoy Ano, dyan? sabi mo, walang Sa Katoliko. Ang tanong ko nga sa iyo, saan nga kami makikinig? Kung hindi sa Katoliko, sa MCGI ba kami makikinig? Ano ka ba? Kung Pwede hindi sa naman. simbahan Katoliko, makinig ka. Kung hindi sa simbahan Katoliko, sa MCGI ba kami makinig? Yun ba? Yun ang Pwede tanong ko. naman. Kung pwede naman makinig eh. Wala namang problema eh. O sa makikinig kami sa MCGI. Ay, nasa sa inyo yun. Basta open yun. Kung makinig kayo. Bro, Walang mababasa. bro, Jimson.
narinig ko, pasensya na po, masingit muna ako. Kasi narinig po kita na you are insisting na hindi sa Katoliko makikinig. But then, nabasa po na makinig sa iglesia. Ngayon po, pwede po akong mag-clarify sa sa pamagitan po ng pagtanong. Kung hindi po iglesia Katolika yung iglesyang itinutukoy dyan sa binabasang talata, ano pong iglesia yon? Natural, ang iglesia sa Diyos yun eh. Saan mababasa na iglesia ng Diyos yon? Iglesia ng Diyos yun. Kasi nga, pakibasa nga ulit, Brother Aljan, kung iglesia ng Diyos yun. Kung hindi iglesia ng Diyos, ibig sabihin nagsisinungaling ang kapatid natin dito. Na, Okay, sa pahayag po. Go ahead. Sa pahayag po, sabi po dito, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibinigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ayan. Brother Aljan, nabasa mo ba yung iglesia ng Diyos dyan? Ang nakalagay dito. Oh, sinungaling. Saka kay Brother Romel. Kaya nga eh. sino ba may-ari ng iglesia? Tatanungin ko kayo, sino ba may-ari ng iglesia? Katoliko po yun. Brother Meron Jimson. mo ba mabasa na Katoliko ang may-ari ng iglesia? Tatanggapin mo ba kung may mabasa? O ang Diyos ang may-ari? Tatanggapin mo ba kung may mabasa? Basahin mo na Katoliko. Ay, hindi mo naman tinatanggap. Ang may-ari ng iglesia ay ang Katoliko. Basahin mo. Oh. Kaya nga tinatanong kita kasi you are insisting na hindi ang Catholic Church. Kung hindi ang Catholic Church yung iglesia yung tinutukoy dyan, anong iglesia yan? Basahin mo. Natural. Iglesia ng Diyos. O saan? Saan ba sa binabasa ang iglesia ng Diyos yan? Saan? Ituro mo sa akin. Saan banda? First sentence, second sentence, third sentence? Saan ba yan? Saan dyan sa talata? First sentence, second sentence? Saan? Romel, ganito. Gusto niyang i-insist, Brother Romel. Gusto niyang i-insist na hindi yan Katoliko. Oo nga. Bro Jimson, be honest. Be honest, kaya nga sinasakyan kita sa argument mo eh. Hindi yan Katoliko. So dahil hindi yan Katoliko, sabi mo iglesia ng Diyos. So yung mga iglesia ng Diyos na sinasabi mo, MCGI ba yan? Oo o hindi? Natural ang sabi doon, Members Church of God International, kasi ang iglesia pumalap na kaya international. Maraming salamat. Kailan nagturo si Soriano or si Rason na umupo kay Sabo? Hindi siya may turo noon, nasa Biblia yun. Sabi hindi ka nagturo na iglesia. Binasa lang yun na kasi ang ginagawa nyo, naglalagay kayo ng abo. Pero ang babasa sa hunas, umupo sa abo, hindi naglagay ng abo sa noo. Yun. Ang argument mo, Grabe kasi, ganito yun. Hello. Bro, Jimson, makinig ka para hindi ka Naglagay kayo ng abo. Pero nasa Biblia, umupo sa abo, hindi naglagay ng abo sa noo. Hindi ka sa nyo. Ba't kayo naglalagay ng abo? Kaya ang sinabi doon, naupo sa abo. Huwag kang mapapatsada matigas sa ulo kami kasi sumusunod na kami sa aming iglesia. Ano ba ang ginawa ng hari sa Ninibe? Umupo ba sa abo? Naglagay ng abo sa noo? Bro John Ray. Yes, Bro Robert. Si Brother Jameson kasi ini-insist niya daw na hindi daw itinuro na maglagay ng abo sa noo. Brother Jameson, masama po ba yung maglagay ng abo sa noo? Yes or no? Masama yung kundi. Saan mababasa sa Biblia na masama ang maglagay ng abo sa noo? Kasi hindi Saan mababasa sa Biblia na masama maglagay ng abo sa noo? Pag hindi Saan mababasa sa Biblia na masama maglagay ng abo sa noo? Saan mababasa sa Biblia na masama maglagay ng abo sa noo? bakit may Saan mababasa nga sa Biblia? Sabi mo masama. Saan mababasa sa Biblia na masama na maglagay ng abo sa noo? ng Biblia? Hindi mo masasagot? Saan mo mababasa? Nakasulat. Hindi mo kayang sagutin? Saan mo mababasa na masama maglagay ng abo sa noo? Ang sabi O yun, hindi mo nababasa. Sabi mo kasi masama maglagay ng abo sa noo. Saan mo mababasa yan? Kapalaluan yun. Saan mo mababasa na kapalaluan ng maglagay ng abo sa noo? Saan sa Biblia? Naalin? Saan sa Biblia mababasa na kapalaluan ng maglagay ng abo sa noo? Ay kasi wala nakasulat. Saan nga? Anong kasi walang nakasulat? Saan nga? 4:6 na You're teaching, nagtuturo ka pala na hindi nasusulat sa Biblia. May sinasabi sa talata, basahin. O sige, basahin bro. Anong talata, bro? Pag hindi nakasulat, dagdag na yun eh.
Sige, basahin natin ha. Sinasabi diyan sa talatang ibibigay mo na masama ang maglagay ng abo sa noo. Sige, quote it. Banatan mo, Bro Romel, banatan mo. Anong Hello, talata hello. yun, kapatid? Basahin natin. Hello. Hello. O, ibigay mo na yung talata, babasahin natin. Ang sabi ni Pablo, matuto kayo sa amin. Huwag Anong kayo- Saan, anong talata nga? Anong talata nga? Oh, Unang ano ba yan? Korinto, hindi nakakaunawa ng tanong eh. Anong talata? Corinto 4 Gs. Basahin natin. Ang unang Korinto, sabi ko, hindi 4 Gs. Makinig kayong ayos. Mga kapatid, kung gusto mo dibatihan natin yung 4-6, pwede kang pumasok dito. Ano yun? Ano yun, bro? Anong inahanap ng tanong, bro? Dibati ka Ito, bro. sa 4-6. Pwede kitang dibatihin yan. Unang Korinto 4:6, babasahin ko. Sige. Sige, Bro Jendo. Sige, eto, basahin natin anong sinasabi sa unang Korinto 4:6. Eto ang nakalagay. Buti naabutan ko pa kayo. Sige. Now in what I have said here, brothers, I have used myself and Apollos as examples to teach you not to go beyond what the Tanakh says. Uy, tanak pala. Loudly, taking the side of one leader against another. Oh, Ang tanak ibig pala yun. sabihin pala, yung palang wag hihigit, yun pala yung tanak. Ang tanong, naiintindihan ba ng bisita kung ano ang tanak? O, ano yung tanak bro, Jimson? Malamang hindi. Ano? Jimson, pakisagot. Ano ang tanak kung naiintindihan mo? Ay, Ang sabi diyan, anong Biblia yung Sagutin binasa mo niyo? yung tanong, bro. Sagutin mo ang tanong, bro. Ano ang ibig sabihin ng tanak? Anong salin nga yun? Anong ibig Anong sabihin ng tanak? Kasi ang mga MCGI ba yan, bro? MCGI? Opo. MCGI. Ang MCGI kasi nakakulong sa ang dating Biblia. Kaya pag binigyan mo ng ibang bersyon, magigiba yung kanilang argumento kaagad. Ngayon, ang tanong, naiintindihan ba ng MCGI kung ano ang tanak? Malamang hindi. Alam ni Jared yun. Alam na ni Jared eh. Ngayon, ikaw bro, ano ibig sabihin ng tanak? Ay nakalagay naman diyan, grapo. Ano Huwag kayong- ang tanak? Nakasulat. Okay, kahit naggrapo pa yan, ano ang tanak? Anong salin nga yun? Ano Kasi- nga ang tanak? Yun ang sagutin mo, nagmamarunong ka eh. Ano Bro, ang ang sabi niyan, tanak? the complete Jewish Bible. Nanliligaw kayo eh. Sabi nga Hindi diyan, nagliligaw. Bro, huwag kang Nanlilinaw. nagliligaw. Binabasa yan, oh. ang sabi, ang original na salin, Grego. Ay, Ah? nakalagay naman yan. Ang O, nakalagay- Grego. Sige. Ating buksan sa Grego. Okay? Sa Greek tayo, sa Greek tayo. Ating buksan sa Grego. Sige. Ating buksan sa Grego kasi naghahanap to ng Grego eh. Ay, itong gusto ko, yung magpapiling-piling magaling, no? First Corinthians chapter 4 First Corinthians chapter 4 verse 6 Greek interlinear. Okay. Greek interlinear. Ayan. Ito. Gegraptai. Yan. Gegraptai. Ano yung gegraptai? Hello? Picture. Ano yung gegraptai, bro? Ano yung gegraptai, bro? Hello? Ano yung gegraptai? Sagutin mo. Nakalagay dito sa Greek, to write, past it is written, it stands written. In Bro, the English script. yan, hindi yan Greek. Ay, grapo nga yun eh. Ang paliwanag niya sa English, yan ay ang sulat. Anong Sulat. sulat yan, bro? Anong sulat yan? Ay, di, sulat niya kung ano sinulat ni Pablo. Ayun Kung yun. mapatunayan kung yan ay tanak. Anong salin ang gamit mo? Kasi Kung mapatunayan ko yan ay tanak. yung self-serving kasi yung ginagawa nyo eh. Ano self-survey? Patunayan mong ang Katoliko ang gumawa ng complete Jewish Bible. Patunayan mo Katoliko gumawa niya para maging self-serving. Self-serving yung ginagawa nyo. Hindi. Bro, patunayan mo bro na ang complete Jewish Bible Katoliko ang gumawa. Patunayan mo.
Kasi ang nakasulat naman dito, grapon, ang ibig sabihin nga ay written o sabi dito. Ano yung, saan isinulat yung written na yan, bro? Saan isinulat yung written na yan? Sa Tanakh o hindi? Sabi nga, nakasulat nga Sige, dito. sige, ating unawayan ito. Unawayan na. Sige. Nang panahong sabihin ni Apostol Pablo ang unang Korinto 4:6, bahagi na ba ng Biblia ang Revelation o hindi pa? Bro, ilaw, saglit lang, may tinatawag pa ako. Ay, kunwari na naman. Ang daming dahilan talaga. Dami ng dahilan na. Bro, Hindi, may kaya ako dito eh. Basta, bro, nang isinulat ni Apostol Pablo ang unang Korinto 4:6, naisulat na ba ang Revelation o hindi pa? hindi pa naisulat ang Revelation. Hindi pa naisulat. Ibig sabihin, tinatanggap mo na huwag nang paniwalaan ang Revelation kasi ang sabi diyan, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat. Tinatanggap mo ba? Nang panahong ito, hindi pa nakasulat ang Revelation. Yes or no? Kasi sabi sa Biblia, Hindi, sagutin mo bro. Tinatanggap mo ba na sa panahong isinulat ang unang Korinto 4:6, hindi pa naisusulat ang Revelation? Yes or no? hindi. Kasi, O ngayon, dahil hindi mo lang naisulat, bakit mo tinatanggap ang Book of Revelation? Ang ibig sabihin pala dyan, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat na. kasi si Apostol Pablo nagsasalita yan, hindi lang sa panahon Hindi. niya. Bro, logic bro. May Ang prophetic- sabi mo kasi, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat na. Nakasulat na. may Tumahimik ka prophetic muna ka. dyan. Hindi, may Bro. prophetic ka eh. Bro, Pag sinabi ang sabi dyan, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat na. Ang tanong, hindi pa nasusulat ng panahong ito ang Revelation, bakit mo tinanggap? Huwag palang hihigit sa mga bagay na nakasulat na. Kasi si Pablo nga, may word of prophetic yon. May prophetic word yon. Hindi, nakasulat na bro eh. Nakasulat na. Ibig sabihin, nasulat na. Nung panahon ito, hindi pa nakasulat eh. May kinot kasi si Pablo eh. Sige, ito bro. Patunayan mo na prophetic yung unang Korinto 4:6. Sinong Bible scholar ang may presenta mo na prophetic ang unang Korinto 4:6? Si Elisuriano. Tama bro, Junri, tama. Dimson, sumagot ka. Huwag kang umiwas. Sino ang may pakita mo sa aking Bible scholar na prophetic ang 1 Corinthians chapter 4 verse 6? Lang hanapin. Elisuriano po dyan do. Ang mga apostol yung ano eh. Yung dapat. Dimson, huwag ka munang mawala sa sarili mo. Sumagot ka. Nawala na yung mukha mo. Ilabas mo yung mukha mo. Gusto ko nakita yung mukha ng katalakayan ko eh. Gaya ni Jared. Nakikita ko yung mukha ni Jared. Ilabas mo yung mukha mo para makita natin na talagang ikaw ay sincere nakipagtalakayan dito. Bigyan mo ko. Meron ka bang may bibigay sa aking Bible scholar para paniwalaan kita na ang 1 Corinthians chapter 4 verse 6 ay isang prophetic? Wait lang bro. Oh, wait lang. Wait lang. Mag-research yun bro. Gustong-gusto ko yung dating daan nakakalaban ko eh. Alam nyo kung bakit? Sabi ni Alfie Angeles, feeling nila ang gagaling nila pero ginagarintihan ko sa inyo. Walang alam ang mga yan. Kita mo si bro Jared bro, umamin. Oh. Mabuti pa si Jared, inaamin ni Jared eh. Ito, matigas to eh. Ano, Jimson? Ako may nabasa ko dito, tanak yan. Tanak. Wait lang. Wait lang, bata, wait lang. Yung camera bro, camera. Bigyan mo na nga 20 minutes. Pagbibigyan ko to kasi naabutan ko kayo. Ang ingay-ingay doon sa labas, oh. Yan pa naman yung gamot mo bro. Oh, nabuhay na yung dugo ni Jando. Basta ang dating daan ng kalaban, ginaganahan ako eh. Jando, ganito kasi, no? Kasi pilit niyang minamali ang turo natin about sa pagpapahid ng abo. So, in-explain natin ng maigi. Ngayon, ang ginamit niyang talata, bakit kung ang abo daw ay biblical, bakit daw ginalagay sa ulo? Ganun sa Bible is inuupuan. Sabi ko nga, sa Old Testament kung babasahin mo, talagang inuupuan nila yan.
kahit Josahot, si Daniel, yung hari sa Ninibe, inupuan talaga nila ang abo pag nagkapakita sila ng pagsisisi. Kahit anong posisyon pa nila, pagsisisi pa rin ang point dyan at ang ginagamit abo. Ngayon, kung customary nila noon ang umupo, customary nila na yun eh. Kaya nga binasa natin sa kanya, Colossus 2:13-14, ang mga alituntunin noong unang panahon, hindi na yan sa klase mga Kristiyano. Napakalinaw yan, Colossus 2:13-14. Inalis na yan nung pinawi na yan nung namatay si Panginoon Jesucristo sa krus. Kaya nga pinaliwanagan na natin siya sa Christian era, nakikinig tayo sa simbahan. Colossus 10:16, Mateo 16:18, Mateo 18:18, Revelation 2:7. Brother Jun Ray. Wait lang. Sige. Napakalinaw, Revelation 2:7, makinig sa iglesia. Sa ngayon siya na makinig sa iglesia. O tinanong ko siya, ano ang turo ng iglesia sa regarding sa paglalagay ng abo? Ipapahid sa ulo o upuan ng abo? Sabi niya, ipapahid sa ulo. Pero mali ang iglesia niyo kasi wala daw nabasa sa Bible. Ayun ang turo ng simbahan eh. Kaya umabot siya sa unang Korinto 4:6 na huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Ayan, maling unawa yan. Make it sure kapatid na Jimson na alam mo paano dalhin ang unang Korinto 4:6 na argumento. Kasi kung pag-uusapan natin ng maigi yan, Jando nga, hindi ka na nga makasagot kay Brother Jando eh. Oh, kasi wala siyang mabasa na yan ay buong Biblia. Pero ako may mababasa ako dito, tanak pa lang tinutukoy niyan. Ang tanong, nauunawaan ba ng MCGI kung ano ang tanak? Hindi naman dyan, no? Ang unang Korinto 4:6, hindi sinabi ni San Pablo na huwag makinig sa simbahan. Yeah. Wala sinabi dyan, huwag makinig sa simbahan. Ang sabi ko sa iyo kaganina, ang turo ng simbahan, hindi upuan ang abo, kundi ilagay sa ulo. Kaya nga tinatanong kita eh, ang turo sa simbahan, kasi sa ngayon ka na makinig sa simbahan eh. According sa Revelation 7, makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. O sa iglesia tayo makinig. Tinanong kita, Bro, ano ang turo ng simbahan namin? Yung bang abo ilalagay sa noo o upuan? Sabi mo naman, upuan. O ngayon, sabi mo ilalagay sa noo. Tinanong kita, mali bang simbahan? Sabi mo, mali kasi walang nabasa. Pakinig ka sa simbahan, hindi basahin, makinig sa simbahan, ano ka ba? Logic ka, sabi naman dyan doon, logic. Yes, Bro, excuse ako bro, Jando at Brother Junri. Yes, bro. May message tayo sa PPP, no? Pakitingnan po. At habang tinitingnan nyo bro, kung yung tanong niya po ay yung abo talaga hinanap niya kailangan gamitin, meron po tayo nyo, no? Ikalawang Samuel 13:19. Ito po ang ating mababasa. Sabi po dito, pinunit niya. Inupuan yan. Okay, sige po. Pabasa po sa PPP page po natin, Brother Jando at Brother Junri po. ano? Basahin mo na bro, basahin mo. Ikaw na lang basa dyan bro kasi ko rito, may akong Hindi, may hinahanap. personal to sa atin bro. Personal pala. Siguro, Okay. na natin muna si Oo. kapatid na Sige. Brother Jimson, nawawalan na ako ng gana eh. Pwede ba paganahin mo ako? Sagutin mo yung tanong ko. Naunawa mo ba yung tanak? Hello. Paki ano nga bro, kung naunawa mo ba yung tanak bro? Ako, ngayon ko lang yan narinig ang tanak. Pero kasi, sa Grego kasi, kung mababasa mo yan, Ito. mo yan, Ito bro. Ay, Kukuha ko ng Bible scholar bro ha. Hindi ito self-serving kasi hindi mga Catholic scholar ang gagamitin ko pag hindi Katoliko ang kausap ko. Okay, kukunin ko muna itong scholar na si Charles John Ellicott. Ito tayo Yes, bro. ha. Sabi ni Charles John Ellicott, hello. That- Hello. Bro, uh, excuse me. Bro, hello. ano na naman? Excuse lang bro, ay tinatawag na kasi ako doon sa baba. Oh, ay. Sabi na kasi, maingay ako dito. May Umaya na. Huwag ka kasing sumigaw eh. Maya na, dito tayo ha. Pasensya Sabi ka dito na. ni Charles John Ellicott,
that ye might learn in us. By our examples, you should learn not to go beyond what is written in the scriptures, not to be found in any one particular passage, but in the general tone and scope of the Old Testament writings. Sang-ayon ka ba dito, bro? Jimson? Jimson, gumagamit ako ng Bible Scholar dito. Baka Oy. pwede, baka ano talaga bro, kasi gabi na rin. Baka pwede siya bumalik bukas bro, kung pwede na lang. Sayang, inandaran ako ng gana. To make his message known is our responsibility. So here we are